Napakahalaga po ng good nutrition sa kids and teens dahil ito ay sumusuporta sa growth and development nila. At syempre, kailangan mapanatili rin natin sa mga bata ang pagkakaroon ng maayos na bituka o gut para ma-process din ng maayos ang nutrients na kanilang kinakain. Ang tanong, paano ba ito ginagawa? Para po sa detalye, panoorin po natin ito. Magandang araw mga kasangbahay! I'm Dr. Katrina Flor Custacanay, your pediatrician for today. Kung mapapansin mo, ang iyong anak ay nakakaranas ng pananakit ng tiyan, maaaring meron siyang gastroenteritis. Kung mas madalas itong mangyari, maaaring hindi healthy ang gut ng bata. Narito ang ilang mahalagang katotohanan tungkol sa gastroenteritis at gut health ng mga bata. Let's start our discussion now. Ang mga good bacteria sa tiyan ng bata ay may mahalagang roles para mapanatili na malusog ang bata at malakas ang kanyang resistensya. Ang malusog na gut ay kailangan upang makaiwas sa sakit at maganda ang absorption ng mga nutrients mula sa gatas at pagkain. Ilan sa mga signs na ang gut ng bata ay hindi malusog would include madalas sumakit ang tiyan, magdiarrhea at magkabag, hindi na-absorb ng maayos ang nutrients na humahantong sa nutrient deficiency, mahinang resistensya at madalas magkasakit. At iba pang mga symptoms would be hirap sa pagtulog, paiba-iba ng mood at panghihina. Narito ang ilang mga tips upang palusugin ang gut ng mga bata. Number 1, alam nyo ba na ang fiber ang nagsisilbing pagkain ng mga good bacteria sa gut? Kung kaya dapat ay kumain ng bata ng mga pagkain sagana sa fiber tulad ng gulay, prutas, whole wheat bread at oatmeal at iba pang mga grains. Okay din ang pagkain ng yogurt at cheese na may mga live good bacteria. Bawasan din ang matatamis at processed food at junk food. Huwag din iinom ng antibiotics kung walang payo ng doktor. May mga available din na health supplements na ang tawag ay probiotics. Ang probiotics ay mga good live microorganisms na nagbibigay ng magandang effect sa katawan kapag ito ay nainom ng tamang paraan. Para naman mapanatili na healthy ang gut ng inyong anak, iwasan ang overeating. Turuan ng bata na kumain lamang ng sapat. Pakainin ang bata ng high fiber food, painumin ng sapat na tubig everyday ang bata, at iwasan ang fast food, delata, junk food at iba pang mga processed food. Tandaan din na kailangan mag-exercise ang bata at least 3 times a week para lumakas ang kanyang gut. And that's it mga kasangbahay. I hope marami kayong natutunan today. As always, please consult your pediatrician for your baby's health. Thanks again for watching today's episode. Again, I'm Dr. Katrina Flor Custacanay. You can contact me through the following: my Facebook and YouTube channel, Dr. Katrina Flor Cruz, Instagram and TikTok, katrinamd.ph. Thank you once again, and I'll see you in our next episode. Ayan mga kasambahay, naku, may mga tamang pamamaraan pala para mapanatili natin na maayos ang gut health ng ating mga kids. Naku, sana po ay makatulong ito sa inyo. At bago po tayo lumako sa ating main topic ngayong araw, I would like to invite you to follow and subscribe to our social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv. And like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. Maaari niyo pong balik-balikan yan makasambay ang mga episodes ng Doctors on TV sa aming Facebook page at YouTube channel. Naku, kaya after liking and subscribing, share niyo na din po sa inyong mga friends and family. Naku, kaya mga kasambahay, lagi lamang po kayong tumutok dito tuwing linggo ng umaga. Pero naku, wag muna po kayong aalis ha. Magbabalik po ang Doctors on TV. Welcome back mga kasambahay! Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa colon cancer. Para po sa paunang detalye, panoorin po natin ito. Sa buhay ng tao, maraming mga pangyayaring hindi inaasahan, tulad na lang ng pagkakasakit. Maraming tao sa mundo kasabay ng pagtanda ay hindi maiiwasan ng pagkakaroon ng karamdaman.
Gaya ng pag-aaral ng World Health Organization, ang sakit na colon cancer o kilala rin sa tawag na colorectal cancer ay mas apektado na magkaroon nito ang mga nasa edad 50 pataas. Dagdag pa nito, ito ay nahahanay na pangatlo sa pinakakaraniwang cancer at pangalawa sa pinakadahilan ng uri ng kamatayan sa buong mundo. At para sa mas malawak at mas maintindihan pa po natin ng maayos ang tungkol sa colon cancer, we are honored to have a distinguished guest, a leading expert in the field of gastroenterology, who is here to shed light and share her insights on a crucial topic of colon cancer that could be life-changing. So without further ado, let's welcome Dr. Addie Olympia Chang, a gastroenterologist from Makati Medical Center. Hi Doc, good morning! Welcome to Doctors on TV. Magandang umaga mga kasambahay! Okay, so ito Doc, no, sa paunang tanong, so pag sinabing colon cancer, what exactly it is? So para lang merong paunang information ng ating mga viewers. So, ito yung cancer or malignancy po na nakikita natin sa malaking bituka or yung tinatawag nating large intestines or colon. Okay? Usually starts as a polyp, maliit po na kuntil na tumutubo po sa loob ng ating colon. Tapos eventually, over a span of say mga 10 to 15 years, pwede po siyang maging cancer if left unmonitored. I see. And ano po usually yung mga manifestations ng mga patients na nakikita nyo, okay? Or yung mga patients na merong colon cancer. So ano yung nararamdaman nila? And ano yung mga nakikitang mga senyales, okay? And or yan ba ay sa una wala? Or I mean, pagdating po sa clinic nyo, ano po yung magbibigay ng hint sa inyo? Chances are colon cancer to. Okay, so usually dadating sila sa clinic dahil may problema sila sa pagdibi. Usually constipated sila or meron silang bloody stools o dumi na may dugo. And then usually pag medyo late stage na, may accompanying na weight loss, kakik siya, wala nang ganang kumain. Okay? And then sometimes may abdominal pain din sila. I see. Pero ito bang mga sintomas na to, do they come and go? Or persistent sila? If it's persistent, then most likely it would be more suspicious of colon cancer, especially when you see them mga 60 years old, usually 45 years old and above, they can start coming in already. But usually kapag elderly with the symptoms of weight loss, bloody stool, constipation, changes in bowel habits, ito yung usually pag iisipan namin ng may colon cancer. I see. And usually, so na-mention nyo about usually mga mid-adult age, no po. And kalimitan, gender-wise, meron ba yung mas predisposed ba yung babae or lalaki? Well, apparently, parang pareho lang naman. Okay? It's more of a matter of family history and then may mga risk factors din sila. I see. And which are? So, risk factors include smoking, mga bisyo, alcohol, and then if they have a family history or mga close relatives, father, mother, or mga who've been diagnosed with colon cancer or nakitaan ng polyp sa colonoscopy. Those without these risk factors, we would categorize them as having an average risk for colon cancer. But if meron silang mga kamag-anak na merong colon cancer or nakitaan ng polyp sa colonoscopy, then ito, high risk na sila for colon cancer. Okay, so basically, having known lang na meron kang kamag-anak, okay, so basically may genetic predisposition, you should have yourself monitored, okay? And Yes. para makita baka nga mamaya, sakto may finding pala ng mga polyps and the like. So that's when that parang increases, okay, the risk of having colon cancer. Yes, in fact, for those who are at high risk for colon cancer or those who have relatives who have colon cancer, we usually advise them to have colonoscopy done 10 years earlier than the age that their relative was diagnosed with colon cancer. So ulitin natin, kunyari may na-diagnose na kamag-anak at 50 years old. So dapat dahil being you having like kahit papano may risk ka no, of having the same illness, might as well 40 years pa lang nag-uumpisa ka na magpa-monitor. Yes, that is correct. Okay. And ano bang cause ng colon cancer, Doc? Hereditary talaga siya, no? Malaking bagay talaga yung meron kang relatives. But then again, if you also smoke and drink, some studies say mga processed foods, mas prone ka to trigger the polyp to transform into
cancer. So basically, multifactorial. Yes, it's multifactorial. Okay. Pero meron bang ano dyan? Can it be of viral etiology also? Viral, not so much. But over the past few years, especially nitong pandemic, we have been seeing more cases of colon cancer. If it's related to COVID, we have no hard evidence yet, but I think they're looking into it. It may be na their immune system was dampened because of the COVID, and then the colon cancer then spreads, or it forms easier than compared to if you do not have a immunocompromised patient. So talagang papasok pa rin dito dapat laging very competent yung ating immune system. Yes. Okay. And okay, balikan natin Doc yung sa pathophysiology ng colon cancer, no? So say for example, ang isang patient who has yung mga risk factors already, tapos sakto nagkaroon ng polyp. In your practice, so usually ganong katagal yung development or progression of this polyp to becoming a colon cancer? Well, sources usually say 10 to 15 years for a polyp to become malignant. That is exactly why when we start screening colonoscopy and then they say na we find that there's nothing, no polyps, we usually recommend another colonoscopy after 10 years. Kasi in spite of the fact that we did not find anything, in the next 10 years, pwede rin may tumubo pa din. Oh, okay. So basically, kung wala ka nakita ngayon, so dapat may consistent follow-up and monitoring. And okay, so in the event na diagnose na nga ng colon cancer, Doc, usually, di ba kasi like any other cancer sa katawan, takot tayo pag magme-metastasize. Ibig sabihin po nito, ang mga kasangbahay yung kakalat na po, no? Usually, paano ang spread nito? Kasi sinasabi natin, di ba, ang cancer pwede siyang hematogenous, pwede, ibig sabihin sa dugo, yung iba naman pwedeng sa kulani, iba naman ay pwedeng direct invasion, ibig sabihin na kung may yung kalakip or katabi na body structure, yan pwede. Pag dito po sa colon cancer, paano po yung manner of spreading? Usually, ang una nang tatamaan liver. Liver. Yes. So, usually pagdadating sila sa clinic, tapos nagkataon na end stage na sila ng colon cancer with metastasis na sila, aside from yung bukol na nakita sa colonoscopy, minsan nakikitaan din namin sila sa liver. So, it's very important to have a whole body scan on top of the colonoscopy. I see. But does it happen na hindi na-diagnose yung colon cancer? Ang mas nakita yung next na pinaglipatan. Like for example, ang manifestation ng patient would be ng liver cancer, liver problem. And then, biglang makikita, okay, so basically, ang primary pala, ang pinag-umpisahan pala ng liver cancer would be colon cancer. Does it happen all the time? Yes, it happens a lot. It happens a lot. That's why we really fight for screening colonoscopy. Because most of the time, lalo na tayong mga Pilipino, no, mahilig tayo magtiis. Ayaw natin nagsasabi sa mga kamag-anak natin kapag may nararamdaman na tayo, no? So, usually, pag ganyan, we usually fight for screening colonoscopy. At age 45 years old sana, magsimula na tayo mag-screening colonoscopy para maiwasan pa na maging cancer na to, or sometimes yung makikita na lang natin, may kalat na tayo sa liver. I see, or anywhere else. Or anywhere else. Yeah, apart from the liver, usually saan pa ho ito nangangapit bahay? Itong pwede rin colon po sa cancer? lungs. Yes. And yes, yung direct invasion can also happen. So, kakalat rin yan eventually sa peritoneum natin. Dito sa loob ng tiyan? Yes, sa loob ng tiyan. Okay. And usually ba, you mentioned about one of the signs would be yung pagkakaroon ng dugo sa dumi. Okay. And apart from that, but can colon cancer present with pain or severe pain? Yes, it can present with severe pain, especially if we already have obstruction or siya ay bumabara na sa bituka natin. So, because may bara doon, yung ating bituka, ang kanyang reaction is to move to try to get rid dun sa bara. So, magiging painful yun. Other than that, dahil sa natatrap na yung dumi before that obstruction, natatrap din yung hangin, di nakakalabas. So, pag umiipon yung hangin doon, magdi-distend yung ating colon. Lalaki po siya ng lalaki, lolobo ng lolobo. Pati tiyan lolobo. And yung tiyan lolobo, tapos yung distension na yun will manifest as pain for the patient. So I can just imagine how uncomfortable with that would be for the patient. So, actually, we have a lot of ER patients na dumadating dahil sa hindi sila makadumi, tas masakit na yung tiyan nila.
Oh, okay. So, does it mean mahirap mabuhay ng normal life? Okay, mabuhay normally ang isang pasyente with colon cancer? Well, mahirap kung hindi siya iti-treat. If you catch it at a very early stage, there's a chance for 100% cure. Okay? Oh. Kapag na-cure yon, usually yung cure na ni surgical, tatanggalin yung mismong bukol pag wala naman nakitang mga kalat sa kolani kasi i-check rin yun during surgery and wala rin kalat sa ibang bahagi ng katawan, ibang organs, then the surgery in itself will be curative and the person can live a normal life after that. So talagang babalik pa rin tayo dito sa early detection would mean Yes. early management and prevention of further complications. Naku, mga kasambahay, so we always reiterate that, no, napakaganda nga na lagi nating naririnig to, no. Paulit-ulit man, pero ito ay nagsisilbi pong reminder sa atin para wag na nating palalain anumang sakit, hindi man ho dito sa colon cancer, no. And once more, applicable na naman po ito dito sa colon cancer. Naku, marami palang dapat talaga malaman dito tungkol sa colon cancer, Doc Ari. Pero bago pa po lumalim ang ating pag-uusap, pansamantala muna natin ititigil ang ating talakayan pagkatapos lamang po ng ilang paalaala. Kaya naku, makasambahay, dyan lamang kayo at magbabalik pa rin ng Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV. At para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, still here with us is Dr. Ari Olympia Chang, a gastroenterologist from Makati Medical Center. Okay, so granting na kunyari sa regular patient na kinoconsider natin merong colon cancer, no? Kapag po kunyari nagawa na ang colonoscopy sa pasyente, ano ang next step, Doktora? Okay, so if meron tayong pasyente na dumating na meron siya mga simptomas, tapos na colonoscopy, yung kinagandahan kasi ng colonoscopy, hindi lang siya diagnostic, therapeutic din siya. So kung polyp pa lang siyang maliit, sabihin natin meron siyang symptoms, pero yung symptoms na dahil malaki lang yung polyp niya. So yun yung gumagasgas lang yung dumi na dumadaan, napapadugo niya yung polyp, pwedeng yun na yung reason kung ba't siya nagkakaroon ng bloody stool or konting constipation dahil malaki yung polyp. Kung kinaganda ng colonoscopy is diagnostic din siya, kaya namin tanggalin yung mga polyp na yan, lalo na kung maliit pa lang siya. So, ang screening colonoscopy kasi ginagawa natin even kahit walang simptomas ang pasyente. Basta tumata ka na sa between 45 years old to 50 years old, ina-advise na namin kahit walang simptomas, magpa-colonoscopy na dahil syempre, kung maliit pa ang polyp, walang simptomas, mas madaling tanggalin. Yeah, okay. And Doc, we've been mentioning about colonoscopy. Pwede bigyan nyo sila ng idea, ano ba ang colonoscopy? Paano ginagawa ito, itong procedure na to? Okay, so unang-una, lalo na kung nasa 37 years old and above na yung patient, kukuha muna tayo ng clearance sa cardiologist. Or sa pulmonologist kung may mga lung problems yung pasyente. Pag nakakuha tayo ng clearance, yung patient is-schedule po natin yan siya for colonoscopy. So during colonoscopy, patutulugin kayo na anesthesiologist para walang mararamdaman at wala kayong makamalay-malay kung ano na nangyayari sa inyong katawan. Okay? So, ang mangyayari, pag tulog na yung pasyente, meron tayong scope, na ipinapasok sa puwet. Parang camera ba to, Doktora? Yes, may camera yung dulo ng scope na ito. So, ipinapasok po ito sa loob ng puwet ng pasyente, tapos titingnan namin ang buong colon o yung buong large intestine and hanggat kaya abutin the last part of the small intestines, which is the terminal ileum. Okay. So dahil may camera dito, makikita kung whatever, kung normal ang lining. Yes. So during the process, naka-record yun, naka-record yung buong colonoscopy, and then we also take pictures. Okay? Pag may makita kaming polyp, pag maliit lang siya at kayang tanggalin by colonoscopy, tinatanggal na namin to at pinapadala namin sa pathology for histopath. Kung masyado ng malaki, or kung bukol na talaga siya at hindi na siya kayang tanggalin by colonoscopy, nagbabiopsy kami. Dahil kailangan pa rin ng surgeon, kunyari, surgical candidate ang pasyente, kailangan pa rin niya ng histopath para galawin yung bukol ng pasyente. And okay, so Doc, so ganun pala siya. So talagang makikita mo, maganda pala kasi dahil nga makikita mo yung actual sa loob eh. Yes. Okay. Now,
In the event na kunyari normal, walang nakitang finding, pero like kanina na-mention natin na, kapag may risk factor, say may kamag-anak, okay, na na-diagnose ng colon cancer, dapat 10 years earlier than dun sa diagnosis nung kamag-anak na yun na nagkaroon ng colon cancer. Tapos ito nga findings normal, kailan ang ulit-ulit nitong colonoscopy? Another 10 years. Another 10 years. Pero dun sa mga iba pong pasyente or ibang individuals na walang risk factor, usually ito, para maingganyo natin yung mga, i-convince natin ng ating mga viewers na magpa-regular colonoscopy. How regular is regular? Usually, nagsisimula tayo at 45 years old. Dati, 50 years old. Oo nga Pero yung American Society of Gastroenterology, napansin nila medyo dumadami na yung nasa younger age. Bumabata na. Bumabata na yung mga may colon cancer. So, dun sa guidelines nila, binaba na nila to 45 years old. Dito sa Pilipinas, hindi pa hard set yung guidelines natin na yun. But, again, we have been seeing also more patients na pabata ng pabata. So, most of us have advocated having their colonoscopy starting at 45 years old na rin. But dahil normal, kunyari normal yung findings, kailan po yung ulit? Say nag-comply? Every 10 years. Na kung may polyp na makita, depende or may sa pathology. Also. Yes. Kung may symptoms tapos may polyp, it will depend dun sa histopath ng polyp. So that will be arranged between 3 to 7 years yung ulit na colonoscopy. Depende dun sa histopathology ng ating So, it's really polyp. a case-to-case basis. Yes, and that's why it's very, very important to have the colonoscopy done because other than the fact that we can remove the polyp, it will also, yun din ang magsasabi sa atin kung kailan natin uulitin. Okay, so in the event na na-confirm, okay, via colonoscopy that there's this buccal and then lumabas yung result ng biopsy na ito finally talaga colon cancer ang diagnosis. So, what would be the step 1 in managing the patient? Okay, so this is a multidisciplinary team. Okay, we need a multidisciplinary team once na-diagnose ang patient with colon cancer. So, we usually call on an oncologist and tumatawag rin tayo ng surgeon. Okay? So, and kung may mga comorbidities yung patient, kung medyo elderly na siya, may mga hypertension, ganyan, heart disease, we call on the cardiologist, pulmonologist, kung may lung problems, nephrologist kung may mga kidney problems yung patient, depende kung ano yung mga comorbidities niya. So, but definitely, we'll have the gastroenterologist on board, the oncologist, and the surgeon on board. So, the multidisciplinary team will discuss kung anong stage yung patient and then kung ano yung management. Okay? So, kung maliit lang yung bukol, usually, and then walang kalat, it's direct to surgery. Pero sometimes kung medyo malaki, the oncologist might opt to give neoadjuvant chemotherapy. So, paliliitin muna by chemotherapy yung bukol and then saka siya ooperahan para mas maliit ang tatanggalin na bituka. Ma-maximize natin yung length ng bituka ng pasyente. Okay, so yun pala yung mga kasangbahay. Yung iba minsan diretso na sa surgery o yung iba naman minsan pinapaliit muna via chemo. Pag lumiit na, that's when saka lang ooperahan. Yes. But when does it happen that surgical management become contraindicated? Yung hindi na kailangan operahan kahit pa may colon cancer. So, pag elderly and hindi nila kayang mag-undergo ng procedure na yun, usually yan yung mga hindi natin pinapag-surgery or kung sabihin natin kumalat na sa peritoneum o dun sa labas ng tiyan, matted na. Pag ganun, mahirap na siyang galawin. No? So yun, hindi na namin yung pinapa-operahan. Usually kapag ang pasyente ay kahit na stage 4 na siya or terminal na siya, minsan pinapagawa pa rin namin ang surgery for palliative care. No? For comfort. Yes, for comfort. So, ibig sabihin, para lang maging komportable yung pasyente. So, kasi, minsan, ang source ng discomfort ng pasyente is yung hindi nga siya makapupo. Dahil nga may obstruction. May obstruction. So, we just remove the obstruction para maging comfortable yung pasyente. Pero kung talamak na yung kalat niya sa ibang organs,
it will be just part of palliative care for that patient. I see. I can just imagine kasi 'di ba ang purpose ng colon kasi no. Diyan actually yung pinakahuli na naiipon yung dumi natin. And talaga natin alam natin waste product siya kailangan ilabas. But in the event na may bukol, okay, diyan sa labasan ng dumi. So imagine mo kung gaano ka-toxic sa katawan natin na hindi mailabas. Yes. Okay, and naririnig natin yung iba mayroong colostomy ba? Yes, Can you expound on that? So yung isang option naman is kung hindi naman pwedeng operahan yung pasyente for one reason or another, lalagyan na lang ng surgeon ng colostomy bag, which maglalagay siya ng incision dun sa tiyan. Maliit na hiwa. Maliit na hiwa. Tapos ilalabas niya ng konti yung colon. Tapos may lalagyan niya yun ng bag para dun na lang ilalabas yung dumi ng pasyente instead of dun sa usual. At yun ang laging nililinis. Yes. Tapos pinapalitan rin yung bag na yun. I see. Okay, so ito marami palang options naman. Okay, Yes. depende sa, kumbaga, it's really multifactorial. Maraming kailangan i-consider na factors. Kung siguro age, kung kaya na ng pasyente. Sometimes we use it as a bridge din. Kung surgical pa rin naman yung patient or pwede pa rin siyang operahan, lalagyan muna siya ng colostomy bag. And then, kapag napaliit na yung bukol na with neoadjuvant chemotherapy at pwede na siyang operahan, then tatanggalin nila yung bag, tapos ipagdudugtong na lang yung colon niya. Tapos sasara na yung butas na yun. So eventually it could lead to a normal life afterwards. I see. And prognosis, doktora, kamusta ang outcome pagka nagawa ang mga ganitong procedures? Kamusta ang pasyente? Well, usually kung stage 4 siya, again, palliative na lang siya. Eventually, ang pasyente will succumb to the metastasis or to the disease. Sabihin, mas malaking problema na rin yung komplikasyon ng cancer sa ibang pinuntahan. Okay, yes, so ibang pasyente namin na operahan, nalagyan ng colostomy, but dahil may kalat siya sa atay, or hindi na rin nare-resect yung sa atay, masyado nang madami, hindi na nila yun minsan yun ang ikinamamatay nila dahil sa metastasis. Oh, pero colon cancer per se, like what you said, if treated or detected early and managed, okay, you can still live a normal life afterwards. Naku, Marami po tayong mga survivors. So dapat talaga we should always pay attention sa ating mga nararamdaman daily. We should, dapat alam natin yung katawan natin yung parang yung norm, para just so alam din natin kung pagka merong konting changes, na nakikita natin na kailangan na it's not normal for me anymore. Tama, doktora? Yes, opo. Tapos wag po tayong magtitiis. Eto, doktora. Huwag po kayong magtitiis. Magsasabi na po kayo kaagad. Tama. And eto, last question, doktora. Is this preventable? Is colon cancer preventable? Yes, it is preventable. And can you give like some preventive measures sa ating mga kasambahay? Oh, well, ang pinaka-preventive measure natin, well, una, syempre, in terms of bisyo, wag na tayong mag-smoking, alcohol, lahat po yan, pwede po niyan pabilisin ang pag-transform into colon cancer, lalo na kung meron na kayong risk factors sa family. Ngayon, isa pang preventive measure talaga is screening colonoscopy. So, pag umabot na kayo ng 45 years old, birthday gift nyo na sa sarili ninyo, mga kasambahay, ang magpa-colonoscopy. Nako, magandang magandang advice, doktora. And siguro like final words, and you might want to invite also our viewers to visit you here at Makati Medical Center. So again, ako po si Dr. Angela Marie Chang, isa po akong gastroenterologist dito sa Makati Medical Center. So again, tulad po ng sinabi ko kanina, napaka-importante po ang screening colonoscopy. 45 years old to 50 years old, pwede na kayo magsimula magpa-screening colonoscopy. Ako po mismo ay pwede pong mag-colonoscopy po sa inyo. Okay, that's great news. And thank you once again, Dr. Ari Olympia Chang, a gastroenterologist from Makati Medical Center. Ayan, mga kasambay, ugaliin po natin i-prioritize ang ating mga kalusugan. Huwag natin ipawalang bahala kung meron tayong kahit kakaunting mga nararamdaman. Don't allow hectic schedules to hinder regular checkups. Your well-being deserves the proactive care it takes. And with that, may pag-uusapan pa po tayo mamaya. Yan po ay sa pagbabalik ng Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV. Mga kasambahay, bago po tayo pansamantalang magtapos, ilang tips pa ang aming ibabahagi sa inyo. Gaano kahalaga at ano ang maitutulong ng colon cleansing sa ating kalusugan? For the details, let's watch this.
Hello mga kasambahay! Alam nyo ba na iba't ibang sakit ang maaaring magmula sa ating colon or malaking bituka? Kaya naman mahalaga na pagtuunan natin ng pansin kung paano mapapanatiling in good condition ang ating colon. Tara, pag-uusapan natin yan ngayon, paano natin ma-maintain na maganda ang ating malaking bituka. Paano ba natin gagawin yan? Paano natin ba magagawa na healthy at ma-maintain na maganda ang ating colon? Unang-una, kailangan tutukan natin yung ating mga lifestyle. Dahil ito ay malaking bituka, parte ng ating gastrointestinal or digestive tract. Napaka-importante ng lifestyle. Yung ipinapasok natin pagkain ay importante para maging manatiling in good condition ang ating colon. So, iiwasan natin, syempre, yung magpapahirap for our digestive tract, lalo na yung matitigas sa pagkain na hindi kayang i-digest, lalo po na yung nagkakaedad or yung makahirap yung ating panunaw. Pangalawa, kahit po yung matataas ang fiber ng mga gulay at prutas ay kailangang napipili natin na hindi masyadong fibrous para na po proseso. Pangatlo, importante, syempre, kailangan tuloy-tuloy yung fluids, kaya napaka-importante yung tubig. Oo, na hindi pwedeng mawala. Kasi yung digestion natin, lalo na po tayo nagkakaedad, ay humihina na. At syempre, yung absorption, yung mobility ng ating mga bituka, lalo na yung colon, ay kailangan na susupply at na-irrigate ng mas maraming tubig para gumaganda ang digestion at hindi nagkakaroon ng hirap para mauwi dun sa pamamaga o magkakaroon ng colitis o enteritis para pagsimula ng malaking problema sa ating colon. Maging yung ating paggalaw o yung araw-araw nating mga ehersisyo na pwede nating piliin. Napakasimple, yung 30 minutes to 1 hour na walking para maganda yung ating digestion, maging yung breathing pattern at yung ating paggalaw ng ating mga pelvic at yung mga linings, muscle at nerves ng gastrointestinal natin na malapit na makakatulong sa colon ay pwedeng gumagalaw. Importante rin na nasusupplyan natin na parte ng diet natin, yung mga probiotics, mga prebiotics na matataas yung mga kantidad ng antioxidants at yung mga tumutulong sa ating digestion para mag-produce ng magandang enzyme, mga good bacteria, at pwedeng makatulong sa ating mga lining, sa mga villi ng ating intestines na maganda at maayos yung ating pagkain. Kung hindi naman, importante, pruning the prunes. Yung importante, yung mga fermented na mga prutas, lalo ng prunes, mataas yung fiber. Kung may mga raisins kayo, mahilig ka sa kanya, dapat kailangan parte yan ng ating diet. Hindi man araw-araw, pwede siyang weekly or monthly kasi napakagandang tulong, hindi lamang yung ating fiber, maging yung macro and micro minerals na makakatulong sa paggalaw ng ating colon at paglilinis ng ating colon ay makakatulong. Ano pa ba ang pwede natin gawin maliban doon sa mga kinakain? Siyempre, iniiwasan din natin siyempre yung mga processed, artificial, mga processed foods at yung malimit na pagkain doon sa mga fast food ay ating iniiwasan. So, importante rin na hindi tayo kumakain doon sa mga malimit na mga deep fry or yung mga nakadilata or yung mga pagkain na alam natin na hindi safe para sa ating kondisyon. Pwede rin naman nating iwasan na dapat na hindi tayo nagkakaroon ng mga bisyo, lalo na yung alcohol na parte ng diet ng iba, pero dapat as much as possible ay mawawala. Kasi ito rin ay nagpapanipis, sumisira ng mga lining at nagbibigay ng mga komplikasyon gaya ng mga acidity na pwedeng sumira ng ating malalaking bituka. Ganon din yung sa smoking, pwedeng lasunin, pwedeng sumira yung mga nikotina at iba pang mga nakukuha nating toxins na sumisira ng mga lining sa ating mga bituka at pwedeng mauwi sa mga kondisyon gaya ng mga colon cancer, colon polyps at iba pang sakit ng ating bituka. Maraming sample na mga simple colon cleanse. Number 1, pwede po kayong mag-fasting. Yes, yung fasting po or yung pagpili. Hindi naman po talaga ito napakahaba. Yun lamang 1 or 2 araw na pwede kayong mag-fasting na pwede kayong mag-juicing or pwede po namang water kung kaya nyo po ang ganitong procedure na tubig lang for a day or 2 ay sapat na po para linisin yung ating pong colon.
At napaka-importante na lagi ko ina-advise sa aking mga pasyente or sa mga kaibigan, kilala na magagamit natin. Simple, nasa kusina lang. Kung kayo po ay may virgin coconut oil, yes, 60 ml, pipigaan niyo po yan ng kalamansi kahit once a week. Babatihin niyo pong mabuti, pabubulain ninyo. Pwede niyo pong i-take yan sa gabi bago kayo matulog. Ang importante lang po, pag kayo po nag-take na ganitong regimen or protocol, wala kayong gagawin the whole day. Kasi yan po ang napakamabilis, napakabisa, once a week nyo pwedeng gawin. Lalo na po kung kayo nagbi-build up na yung mga polyps, meron na pong pamamaga ng ating mga colon, yung colitis. Ito po ang napakabisa at mabilis at simple na ating magagawa. At importante rin syempre, yung 2 to 3 hours bago po tayo matutulog, ay wala na po tayong pagkain. Importante rin na dapat sa gabi, lalo na po yung dinner dahil tayo matutulog, napaka-importante yung light diet, simple diet na 2 to 3 hours bago po tayo matulog. Sana ay marami kayong natutunan sa ating talakayan natin ngayon. And for more natural tips, stay tuned dahil natural is beautiful only here at Naturally Yours. With that, we conclude today's enlightening episode. At ang lagi po naming dasal sa lahat ng mga may pinagdadaanan, lalo na sa kanilang mga kalusugan. May God bring healing and guidance to each one of you, mga kasambahay. Always remember, early detection saves lives. Make your health a priority. But before we end, take a moment to watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Ang ibig sabihin ng ischemic heart disease ay ito ay kondisyon na nagkukulang ng adequate na daloy ang puso mula sa mga ugat na makikita mo sa ibabaw nito. If there is no adequate blood flow that carries oxygen and nutrition to the muscles of the heart, then that will come up with an ischemic heart disease. At yan po mga kasambahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. And as we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their unwavering support. And I would like to greet Kuya Daniel Razon na walang sawang sumusuporta sa mga adhikaing serbisyo publiko, and to our BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio. May God always protect you both and grant you a healthy life. Siyempre, binabati din natin si VP Nolly, VP Joseph, and VP Bong, and ang KDR Group of Companies. And also, hi kay Iyo Iya, aking kambal, hi kay Doc Aline and kay EJ. Binabati din natin yung mga pasyente natin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center, and Nanay and Tatay, I love and miss you both very much. At sa ating pong mga kasambahay, maraming salamat po sa inyo sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV. And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sara Barba Cabudil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabudil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart, located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at ground floor Super 8 Warehouse Poblacion, Bariwag, Bulacan, 0922-878-5911, and second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is a premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines.
Visit their Facebook page at facebook.com/Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue corner, Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barba Cabudil would like to express her gratitude to Medical Depot, healthy num-num food. Where we do.